Bagamat si Itadori Yuji ay isang magaling na atleta, ang club na kanyang sinalihan ay isang okulto, at ang mga miyembro nito ay nasisiyahang magsagawa ng mga ritual at seremonya na may kaugnayan sa mga sumpa o masasamang espiritu. Nang puntahan ni Yuji ang kanyang lolo pagkatapos ng klase, sinabi ng lolo niya sa kanya na tumulong sa tao sa abot ng kanyang makakaya at magkaroon ng kasama sa kanyang tabi kapag siya ay pumanaw upang hindi mag-isa si Yuji tulad niya. Habang tinatapos ni Yuji ang Certificate of Death ng kanyang lolo ay biglang dumating si Megumi na isang Jujutsu Sorcerer at gusto niyang makausap si Yuji. Gusto ni Megumi na ibigay ni Yuji ang cursed object na nasa kanya dahil delikado ito. Binigay na ni Yuji ngunit nung binuksan ni Megumi ay wala ng laman kaya tinanong ni Megumi kung nasaan ito. Sumagot si Yuji na nasa kaklase niya ito at balak nilang tanggalin ang talisman ngayong gabi sa eskwelahan. Nagulat si Megumi dahil kapag ginawa nila ito ay mamamatay ang mga kaklase ni Yuji. Sa may eskwelahan, tinatanggal ni Sasaki ang talisman sa cursed object at nung matanggal nila ito, isa pala itong daliri. Biglang nawala ang apoy ng kandila at lumitaw sa taas nila ang mga curses. Dali-dali sina Yuji at Megumi na pumunta sa eskwelahan at naramdaman ni Yuji ang pressure ng lugar. Si Megumi lamang ang pumasok dahil hindi pinapayagan nito si Yuji dahil delikado. Sa loob ng eskwelahan, nagtatago si Sasaki sa isang curse habang si Iguchi ay humihingi ng tulong dahil kinakain na ng curse ang ulo nito. Nakita na rin ng curse si Sasaki at kinuha. Dali-daling umakyat si Megumi at may nakasalubong siyang curse kaya nilabas niya ang kanyang demon dogs. Natatalo ni Megumi ang mga nadadaanan niyang mga curses at nakaabot na ito sa mga kaklase ni Yuji ngunit kinakain at nilalamas ng mga curses ang katawan ni Sasaki. Naalala ni Yuji ang payo ng lolo niya sa kanya kaya hindi siya nakinig kay Megumi at dumating mula sa bintana. Kinuha niya ang mga kaklase niya sa curses at tinalo lamang ni Megumi ang curses ng isang atake. Nung makuha ni Yuji ang cursed object ay biglang may lumabas na curse sa taas nito kaya tinulak ni Megumi. Nahuli ng curse si Megumi at binato sa pader. Tinulungan ni Itadori si Megumi na kalabanan ang curse, nasuntok ng curse si Itadori kaya nabitawan niya pataas ang cursed object ngunit sinalo niya ito gamit ang kanyang bibig. Malapit nang makain si Itadori kaya wala na itong choice at kinain ang cursed object. Nangangamba si Megumi dahil ang cursed object na ito ay ang daliri ni Ryumen Sukuna at sigurado siyang mamamatay si Yuji ngunit may 1 in a million chance si Yuji na mabuhay at ito ang nangyari. Nabuhay sa katawan ni Itadori si Sukuna ngunit nagkakaroon pa rin ng kamalayan si Itadori at pinapaalis si Sukuna. Nagtataka si Sukuna dahil nakaya ni Yuji na pigilan siya at ayon sa regulasyon ng Jujutsu ay papatayin ni Megumi si Yuji bilang cursed. Bumalik sa kanyuan si Yuji at biglang dumating si Gojo Satoru upang tanungin kay Megumi kung nahanap na ba niya ang cursed object. Sumagot si Yuji na kinain niya ito kaya tiningnan ni Gojo si Yuji ng mabuti at namangha dahil nakipag-combine si Sukuna sa kanya. Nakiusap si Gojo kay Yuji kung maaari siyang makipagpalit kay Sukuna at bigyan siya ng 10 segundo at pagkatapos nito ay maaari nang bumalik si Yuji sa kamalayan. Nag-aalala si Yuji ngunit sumagot si Gojo na siya ang pinakamalakas. Nakipag-switch na si Yuji kay Sukuna kaya biglang umatake ito kay Gojo ngunit inupuan lamang ni Gojo si Sukuna. Nagpakitang gila si Gojo sa harap ni Megumi habang nakikipaglaban kay Sukuna at nag-teleport lamang nang nag-teleport sa atake ni Sukuna. Binugbog ni Gojo si Sukuna ngunit nakabangon pa rin ito at gumamit ng curse energy upang suntukin si Gojo kaya nasira ang gusali. Dahil tapos na ang 10 segundo, naputol ang laban ng dalawa at nakabalik si Yuji sa kamalayan. Namangha si Gojo dahil nakokontrol nito si Sukuna. Pinatulog ni Gojo si Yuji at tinanong ni Gojo kay Megumi kung anong gagawin nila kay Yuji. Sumagot si Megumi na kung si Yuji ay isang vessel ni Sukuna, ang nakakataas ng Jujutsu ay gustong mapatay si Yuji ngunit hindi gusto ni Megumi na mamatay ito kaya pumayag si Gojo sa hiling ni Megumi. Ginapos ni Gojo si Yuji at in-inform nito kay Yuji na mae-execute ito ngunit sinuspende niya muna ngayon ang execution. Ipinaliwanag ni Gojo na ang daliring kinain ni Yuji ay may total na 20 at nasa kanila ang 6 nito. Sinubukan ni Gojo na sirain ang daliri ngunit hindi masira dahil ang curse nito ay sobrang lakas at lumakas pa ito lalo bawat araw kaya ang mga seal ng Jujutsu Sorcerers ngayon ay hindi makasabay. Ani pa niya na kapag namatay si Yuji ay mamamatay rin si Sukuna at ang mga nakakataas ay mga duwag at agaran nilang iuutos na patayin si Yuji ngunit kung mamamatay si Yuji ay masasayang lamang ito dahil hindi sila sigurado na mayroon pang vessel na kayang kontrolin si Sukuna katulad ni Yuji. May iminungkahi si Gojo na kung papatayin lang rin naman nila si Yuji, gusto ni Gojo na patayin si Yuji matapos na makain nito lahat ng daliri ni Sukuna.
Pinapipili ni Gojo si Yuji na kung mamamatay siya ngayon o pwede niyang hanapin ang lahat ng parte ni Sukuna at mamatay matapos niyang makain ito lahat. Matapos nito, pumunta si Yuji sa hospital at dinalaw si Iguchi at Sasaki. Wala pa ring malay si Iguchi ngunit in-inform ni Yuji kay Sasaki na may pupunta bukas roon na tutulong kay Iguchi at umalis na dahil may kailangan puntahan. Nakipagkita si Yuji kay Gojo kaya tinanong ni Yuji rito na kung nawala na ang mga parte ni Sukuna ay uunti ba ang masasaktang mga tao sa mga curses na ito kaya sumagot ng syempre si Gojo. Kinuha ni Yuji ang daliri ni Sukuna kay Gojo at kinain. Napagdesisyonan ni Yuji na kakainin niya lahat ang bawat parte ni Sukuna at wala siyang pake kung anong mangyari sa kanya pagkatapos nito dahil alam na niya kung paano siya mamamatay. Inutos ni Gojo kay Yuji na mag-impake na siya dahil pupunta silang Tokyo at magta-transfer si Yuji sa kaparehas na pinapasukang eskwelahan ni Megumi para sa mga Jujutsu Sorcerers. Kinaumagahan, nakapunta na si Yuji sa Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical High School at dito niya matutunan kung paano niya makokontrol ang kanyang cursed energy ni Sukuna. Biglang nagsalita si Sukuna at sinabi kay Gojo na kapag nakuha na nito ang katawan ni Yuji, siya ang una niyang papatayin. Isang karangalan para kay Gojo ang matarget ni Sukuna dahil si Sukuna ay isang tao na namuhay nung libong taon na ang nakakalipas at sa Golden Age ng Jujutsu, tinagurian siya na hari ng curses. Pumunta muna sila sa opisina ni Principal Yaga dahil may interview si Yuji at nakapasa rin naman. Ito, sunod, nakipagkita sila sa pangatlong first year ng Jujutsu Tech na si Kugisaki Nobara. Pagkatapos, pumunta sila sa isang gusali na puno ng mga curses at dahil gusto ni Gojo na makita kung gaano sila kagaling ay inutos nito kay Yuji at Nobara na patayin ang mga curses na nasa loob. Dahil wala pang cursed energy si Yuji, binigay ni Gojo ang isang cursed tool kay Yuji at pinaalala nito kay Yuji na huwag siyang makikipag-switch kay Sukuna. Pagkapasok nila, naghiwalay ang dalawa at may curse na lumitaw sa taas ni Yuji kaya hiniwa ni Yuji ang kaliwang kamay nito hanggang sa matalo. Pagkaakyat ni Nobara sa taas, alam niya na ang mannequin sa gitna ay isang curse kaya inatake niya ito gamit ang kanyang martilyo at pako. Nakatayo ang mannequin at nagkaroon ng mga mata. Mas lalo pang pumapasok ang cursed energy ni Nobara sa curse kaya nadurog ang ulo nito. Nagulat si Nobara dahil may batang nagtatago sa likod ng mga kahon. Nilapitan niya ang bata ngunit ayaw sa kanya sumama ng bata dahil may nagtatago palang curse at ginawang hostage ang bata. Walang nagawa si Nobara kaya binitawan niya ang mga gamit niya at nakiusap sa curse na pakawalan ng bata. Biglang sumuntok sa pader si Yuji at sinira. Tinulungan ni Yuji ang bata at sinipa ang curse upang makuha niya ang bata. Sinubukan na tumakas ng curse ngunit kinuha ni Nobara ang kamay ng curse at nilagay doon ang kanyang doll upang gamitin ang kanyang resonance kaya natusok ang puso ng curse. Pagkatapos nilang matalo ang curse, sinundo nila ang bata sa bahay nito. Ininform ni Ejichi sa tatlo na nakumpirma nila na may curse womb sa kulungan at may 5 pang natitirang mga preso ang nasa loob kasama ang curse womb. Ang curse na ito ay isang special grade spirit at dahil konti sila sa tao, kailangan nilang tatlo na tingnan ang curse ngunit pinaalalahanan ni Ejichi ang tatlo na kapag nakita nila ang special grade cursed spirit ay huwag nilang kakalabanin at ang kanilang option na lamang ay tumakbo o mamatay. May isang babae na tinatanong kung nasaan ang anak niyang si Tadashi ngunit ininform ni Ejichi rito na hindi nila alam. Napaluha ang babae at naawa si Yuji at balak nilang tulungan ang nasa loob. Nilagyan ng veil ni Ejichi ang lugar at pinalabas ni Megumi ang kanyang demon dogs. Pagkapasok nila, nagulat ang tatlo dahil ang building ay 2 palapag lamang ngunit naging marami ang palapag. Hinala ni Megumi na isa itong innate domain at biglang nawala ang pintuan na pinasukan nila ngunit hindi sila dapat mag-alala dahil alam ng demon dog ang amoy ng entrance. Naglibot-libot ang tatlo at may nakita silang preso na patay. Tiningnan ni Yuji ang pangalan nito at ito ang preso na hinahanap ng babae kanina na si Tadashi. Gusto ni Yuji na ibalik ang katawan nito sa nanay niya ngunit ayaw ni Megumi. Habang nag-aaway ang dalawa, biglang lumubog pababa si Nobara at nakita ni Megumi na patay na rin ang kanyang demon dog. Balak sana nilang tumakbo upang hanapin si Nobara ngunit nasa harapan na nila ang curse. Hindi makagalaw ang dalawa at sinubukan ni Yuji na atakihin ito ngunit naputol ng curse ang kaliwang kamay ni Yuji. Sa kabilang banda, si Nobara ay napunta sa madilim na lugar at pinalibutan ng maraming curse. Humingi ng tulong si Yuji kay Sukuna ngunit hindi ito pumayag at kung sinubukan man ni Yuji na makipagpalit sa kanya, pinagbantaan niya ito na papatayin niya muna si Megumi at Nobara bago ang curse. Umatake ang curse sa dalawa at nakatulala si Megumi kaya inutos ni Yuji kay Megumi na kunin si Nobara at umalis na sa kulungan. Dagdag pa niya na kapag nakalabas na silang dalawa ay magbigay si Megumi ng signal at doon siya makikipagpalit kay Sukuna.
Dali-daling hinanap ni Megumi si Nobara at nilabas ang kanyang demon dog. Nauubusan na ng pako si Nobara at hindi maubos ang mga curse. Walang laban si Yuji sa special grade curse kahit anong gawin niya. Malapit nang makain ng curse si Nobara kaya niligtas ni Megumi at balak ng tumakas. Walang magawa si Yuji sa curse at dito niya nalaman na mahina pa siya. Nagawa ni Yuji na maipon sa kamao niya ang cursed energy at sinuntok ang curse ngunit madali lamang nasangga ng curse ang suntok ni Yuji. Nagbigay na ng signal ang demon dog ni Megumi kay Yuji kaya nakipagpalit na ito kay Sukuna. Inutos ni Sukuna sa curse na patayin nila ang mga bata na nasa labas ngunit hindi ito sumunod at umatake kaya hinil ni Sukuna ang kaliwang kamay ni Yuji upang masangga ito at walang laban kay Sukuna ang curse. Sinama ni Ejichi si Nobara at balak ni Megumi na maghintay kay Yuji doon dahil kung may mangyari man na masama ay responsibilidad niya ito. Matapos bitinan ni Sukuna ang curse ay nagre-regenerate ito at ginamit ni Sukuna ang kanyang domain expansion kaya nahati-hati ang curse. Kinuha ni Sukuna ang daliri niya sa curse at tinawag ni Sukuna si Yuji ngunit hindi ito nakikipagpalit. Dahil hindi na makabalik si Yuji sa kamalayan ay pinuntahan ni Sukuna si Megumi. Tinanggal ni Sukuna ang puso ni Yuji dahil kaya naman niya mabuhay nang wala ito ngunit kapag nakaya na ni Yuji na makipagpalit ay siguradong mamamatay ito. Kinain ni Sukuna ang daliri niya at balak patayin si Megumi nang walang dahilan. Naniniwala si Megumi na babalik si Itadori at balak nito na ipahil kay Sukuna ang puso ni Itadori kaya lalaban siya rito kahit na natatakot. Nilabas ni Megumi ang kanyang nui ngunit madali lamang naiiwasan ni Sukuna ang bawat atake nilang dalawa. Nilabas ni Megumi si Orochi ngunit nadurog lamang ni Sukuna si Orochi. Binato ni Sukuna si Megumi sa syudad at pinag-aatake hanggang sa nanghina na ito. Natatalo si Megumi kay Sukuna at pinabalik nito ang kanyang nui bago pa ito mapatay ni Sukuna. Hindi magets ni Sukuna si Megumi kung bakit siya tumakbo sa special grade cursed spirit kanina dahil mayroon itong lakas para matalo ito. Biglang lumakas ang cursed energy ni Megumi kaya tuwang-tuwa si Sukuna at gusto niya itong makita. Naramdaman ni Megumi na bumalik na si Yuji kaya tinihil na nito ang atake niya ngunit dahil wala ng puso si Yuji ay namatay ito. Sa may morgue, alam ni Gojo na intensyonal ng mga nakakataas ng Jujutsu na utusan sina Yuji na tulungan ang mga preso at kinuha ang advantage ng pagkawala niya para mamatay si Yuji at alam rin nila na ang makakalaban ni na Yuji ay isang special grade curse. Naiinis si Gojo sa mga ito at nagbiro na papatayin niya ang mga nakakataas. Dumating si Eri upang tingnan ang katawan ni Yuji at dinaramdam ni Megumi at Nobara ang pagkamatay ni Yuji. Dumating bigla ang mga second-year students na sina Maki, Inumaki at Panda upang sabihin na gusto nilang sumali ang dalawa sa paparating na Kyoto Sister School Exchange Event. Ito ang isang pakikisama sa ibang tech school sa Kyoto at ang exchange event na ito ay iminungkahi ng principal ng Tokyo at Kyoto na magbuo ng kompetisyon na gaganapin ng buong araw sa loob ng 2 araw. Dagdag pa nila na ang unang araw ay team battle at ang pangalawang araw ay individual battle. Naruroon sila ngayon upang isanay silang dalawa upang hindi sila mamatay sa exchange event na ito kaya pumayag sina Megumi at Nobara dahil kailangan nilang lumakas. Buhay pa si Yuji at nakipaglaban kay Sukuna sa kanyang innate domain ngunit madaling natalo ni Sukuna si Yuji at may kondisyon si Sukuna kay Yuji bago niya ibalik ang puso nito. Gusto rin bumalik ni Sukuna sa mundo dahil sa hinaharap ay makikita niya ang isang kapana-panabik na bagay. Ang kondisyon na binigay ni Sukuna ay, una, kapag siya ay nag-chant ng extension, makikipagpalit si Yuji sa kanya ng 1 minuto, at pangalawa, makakalimutan ni Yuji ang pangakong ito. Hindi na naniniwala si Yuji kay Sukuna at hindi na siya ulit makikipagpalit dito. Nangako si Sukuna na hindi niya papatayin si Yuji o saktan sa 1 minuto na ito at kapag hindi ni Sukuna ito natupad ay mapaparusahan siya. Nagkunwaring tinanggap ni Yuji ang kondisyon at sinuntok niya si Sukuna. Dahil ayaw ni Yuji na pumayag ay idadaan na lamang nila ito sa laban hanggang kamatayan. Kapag nanalo si Yuji, gagawin ni Sukuna ang pagbuhay sa kanya ng walang kondisyon ngunit kung nanalo si Sukuna, mayroon itong kondisyon. Pumayag si Yuji kaya pinatay agad ito ni Sukuna. Bumungon na sa tunay na mundo si Yuji kaya natuwa si Gojo at balak ni Gojo na palakasin muna si Yuji bago matarget ulit. Nakiusap si Gojo kay Eri na iwan muna ang record na patay na si Yuji at ibabalik niya si Yuji kapag exchange event na. Nararamdaman ng isang worker sa resto na kapag lumapit siya sa table kung nasaan si Geto ay mamamatay siya kaya humingi ng tawad ang lalaki sa boss niya at nag-quit na sa trabaho. Pumunta ang manager kina Geto at tinanong kung anong order nila ngunit sinunog ito ni Jugo.
Sinunog pa ni Jugo ang iba hanggang may natirang isa, sinubukan ng isang waitress na tumakas at humingi ng tulong sa labas ngunit nasunog rin ito. Pinuntahan ni Megumi ang ina ni Tadashi at binigay ang name tag ng damit nito sa nanay niya upang makumpirma ng nanay niya na patay na talaga si Tadashi. Tinuruan ni Gojo si Yuji kung papaano niya makokontrol ang kanyang cursed energy at pinapanood nito si Yuji ng mga movie para sa pagsasanay niya. Umalis si Gojo dahil may kailangan siyang gawin at kasama niya si Ejichi ngunit may naramdaman ito kaya pinapatigil niya kay Ejichi ang sasakyan. Bumaba si Gojo at inutos kay Ejichi na mauna na. Biglang dumating si Jugo at inatake si Gojo. Nagbuga ng love si Jugo kay Gojo ngunit hindi man lamang nagalusan si Gojo. Patuloy na umatake si Jugo at sinunog si Gojo. Akala ni Jugo na patay na si Gojo ngunit hindi man lamang nagkasugat si Gojo sa atake nito. Nagtataka si Jugo dahil akala niya na natamaan niya ito ngunit ipinaliwanag ni Gojo na may infinity siya sa pagitan niya at kay Jugo. Pinakita ni Gojo ito kaya lumapit si Jugo rito at hindi niya mahawakan ang kamay nito. Hinawakan ni Gojo ang kamay ni Jugo at binugbog hanggang sa tumalsik ito. Ginamit ni Gojo ang kanyang first technique reversal kaya tumalsik si Jugo sa gubat. Nagbugbugan ng dalawa sa gubat at gagamit sana si Jugo ng kanyang first technique ngunit nasa likod si Gojo at sinipa siya nito sa lawa. Nalaman na ni Jugo na totoong mamamatay siya kapag kinalaban niya si Gojo katulad ng sinabi ni Geto. Nawala si Gojo at biglang mabilis na kinuha ni Gojo si Yuji habang nagsasanay dahil gusto nito na mapanood ni Yuji ang domain expansion. Inihayag ni Jugo kay Gojo na bakit niya dinala si Yuji at magiging pabigat lamang ito sa kanya. Sumagot si Gojo na magiging okay lamang siya dahil Yowai mo! Lalong nagalit si Jugo dahil minamaliit siya ni Gojo. Ginamit ni Jugo ang kanyang domain expansion ngunit na-counter ito ni Gojo at gumamit rin ng kanyang domain expansion. Walang nararamdaman si Jugo sa loob ng domain expansion ni Gojo at hinawakan nito si Jugo sa ulo. Namangha si Yuji at naniniwala na siya na si Gojo ang pinakamalakas na Jujutsu Sorcerer. Habang tinatanong ni Gojo kung sino ang nag-utos na atakihin siya ni Jugo, biglang may mga bulaklak na lumabas at dumating ang kakampi niya na si Hanami at tinakas si Jugo. Balak sanang habulin ni Gojo ang dalawang ngunit mamamatay si Yuji sa puno na may spikes kaya pinutol ni Gojo ang mga spikes nito at sinunog. Bumili si Junpei ng tiket upang manood ng movie ngunit naruroon rin ang mga kaklase niya na nambubuli sa kanya at napakaingay ng mga ito kaya hindi niya marinig ang movie. Naruroon pala sa sinehan si Maito at pinuntahan ang tatlo. Pinatay ni Maito ang tatlo at ginawang kamukha ng curse kaya nagulat si Junpei nung makita ito. Hinabol ni Junpei si Maito at tinanong ni Maito kung kaibigan ba niya ang tatlong pinatay niya. Naiisip pa lamang ni Junpei ang ginawa sa kanya ng tatlo ay nag-iinit ang ulo nito at tinanong ni Junpei kay Maito kung magagawa rin ba niya ang nagagawa nito. Pinuntahan ni Yuji at Nanami ang sinehan. Nakikita ni na Yuji ang hakbang ni Maito at sinundan. Biglang may lumabas na mga curses at nilabas ni Nanami ang kanyang curse tool. Nakikita ni Nanami ang kahinaan ng curse kaya hiniwa niya ito at sa kabilang banda, ginamit ni Yuji ang kanyang Divergent Fist kaya nagkaroon ng butas ang katawan ng curse. Tatapusin na sana ni Nanami ang mga curse ngunit nakita niya na may relo ito at inutusan nito si Yuji na huwag rin tapusin ang kalaban niyang curse. Pinakita ni Nanami kay Yuji ang litrato ng curse at akala ni Yuji na hindi nakikita sa litrato ang mga ito. Napagtanto nila na ang kalaban nilang curse ay mga tao at ito ay katulad sa tatlo doon sa sinehan. Ang katawan ng mga ito ay nilagyan ng curse technique at nalulungkot si Yuji dahil tao ang kinakalaban nila ngayon. Sumama si Junpei kay Maito sa hideout nila at tinuro ni Maito kay Junpei ang tungkol sa mga cursed spirits at mga Jujutsu Sorcerers. Binigyan ng gawain ni Nanami si Yuji at inutos na imbestigahan si Junpei na nasa sinehan rin nung nangyari ang insidente dahil pinaghihinalaan nila ito na maaaring si Junpei ay isang curse user. Habang wala si Yuji, alam ni Ejichi na alam na ni Nanami kung nasaan ang salarin ngunit hindi niya isasama si Yuji dahil bata pa ito. Sinusundan ni na Yuji at Ejichi si Junpei. Gagamitin nila ang mahina na cursed spirit at ipapaatake ito kay Junpei upang malaman nila kung may Jujutsu ba si Junpei kaya kung mayroon, huhulihin nila ito ngunit kung malakas ito, i-press muna sila at makikipagkita kay Nanami. Pumunta si Nanami sa hideout ni Maito at pinatay ang mga cursed. Lumabas na si Maito at umatake na si Nanami. Walang magkatamaan sa mga atake nila hanggang sa makita ni Nanami ang kahinaan nito ngunit nasangga ni Maito kaya ang nahiwa lamang ni Nanami ay ang braso nito ngunit nag-regenerate rin naman.
Nakasalubong ni Junpei ang kanyang guro na mataba at tinanong kung bakit siya hindi nakilibing sa mga kaibigan niyang tatlong namatay sa sinehan kaya nagalit si Junpei dahil walang pake ang mga ito sa estudyante nila kahit na nabubuli. Balak ni Junpei na gamitin sa kanyang guro ang binigay ni Ma ito sa kanya na kapangyarihan ngunit biglang dumating si Yuji at nalaman ni Yuji na nakikita ni Junpei ang cursed spirit na hawak niya. Ininform ni Yuji kay Junpei na gusto niyang makipag-usap dito ngunit ayaw ng guro dahil kinakausap pa niya si Junpei. Hinubara ni Yuji ang guro at tinakbo nito ang pantalon. Hinabol ng guro si Yuji at nakarating na agad si Yuji sa likod ni Junpei. Nagpatuloy sa laban ang dalawa at ginamit ni Ma ito ang kanyang curse technique kaya humihingi ng tulong kay Nanami ang mga tao na transfer ni Ma ito ngunit naalala nito ang sinabi ni Eri na hindi na nila maliligtas ang mga tao na ito kapag sila ay na-transfer na. Dahil hindi matalo ni Nanami si Ma ito at malapit na siyang mag-overtime sa trabaho ay ginamit na ni Nanami ang buo niyang lakas upang matapos agad ang kanilang laban. Nagpahabol si Nanami kay Ma ito at ginamit ang kanyang teknik kaya nasira ang pader. Kahit na naputol ni Nanami ang kanang paa ni Ma ito ay aatres muna siya. Tiningnan ni Junpei ang botones ni Yuji at naalala niya ang sinabi ni Ma ito sa kanya na kapag nakita niya ang isang estudyante na may ganoong botones, kailangan niya maging mabait dito dahil sila ay mga Jujutsu sorcerers. Tinanong ni Yuji kay Junpei kung may nakita ba siya sa sinehan na katulad ng hawak niya ngunit sumagot si Junpei nang wala at kamakailan lamang niya na nakikita ito. Hindi na nagtanong pa ng kahit ano si Yuji at hihintayin nila doon si Ejichi. Habang nag-uusap sina Yuji at Junpei ay biglang patagong nakita sila ni Geto. Nakita ng nanay ni Junpei silang dalawa at niyaya nito si Yuji na maghapunan sa bahay nila. Pagkapunta ni Geto sa hideout ay nakita niya ang batong gumuho at nakaligtas si Ma ito sa mga bumagsak na bato sa kanya. Tumawag si Nanami kay Ejichi habang nasa CR siya at duguan. Inutos ni Nanami kay Ejichi na sunduin siya at pupunta siya sa Jujutsu Tech para makatanggap ng treatment kay Eri. Naging masaya ang hapunan ni na Yuji at nakatulog ang nanay ni Junpei sa sobrang dami ng ininom nito. Umalis na si Yuji at nung magising ang nanay ni Junpei, nasa lamesa ang daliri ni Sukuna kaya nasa likod nito ang curse at kinaumagahan, nalaman nila na patay na ang nanay ni Junpei. Gustong sumama ni Yuji kay Nanami upang kalabanan si Ma ito ngunit hindi pumapayag si Nanami at gusto niya na ipagpatuloy ni Yuji ang pag-imbestiga kay Junpei. Habang nag-aawarda ng eskwelahan na pinapasukan ni Junpei sa Sato Sakura High School, biglang nakita ng mga estudyante ang itim na nasa langit at ito pala ay ang veil ni Ma ito. Biglang nawala ng malay ang mga estudyante maliban sa guro at ininform ni Junpei rito na hindi pa sila patay. Nilapitan ni Junpei ang isang estudyante na nambubuli rin sa kanya at pinaghihinalaan nito ang kaklase niya na siya ang naglagay ng daliri ni Sukuna sa bahay nila. Nilagyan ng laso ni Junpei si Shota sa braso at kumakalat ito sa buo niyang katawan. Binugbog ni Junpei ito at balak na patayin. Humihingi ng tawad si Shota at biglang dumating si Yuji. Naglaban si Yuji at Junpei sa loob ng eskwelahan. Ginamit ni Junpei ang poison ng kanyang curse ngunit hindi gumagana ang poison kay Yuji. Binugbog ni Yuji ang curse ni Junpei hanggang sa mahulog sila sa building. Balak ni Junpei na saksakin si Yuji habang bumababa pa ito sa building ngunit nakaiwas si Yuji at sinuntok ni Yuji si Junpei pabalik sa eskwelahan. Sinabi ni Junpei ang mga masasakit na nangyari sa kanya kaya hindi na gumalaw pa si Yuji nung sasaksakin siya ni Junpei. Niyaya ni Yuji si Junpei na pumasok sa Jujutsu Tech at kapag sumali si Junpei sa kanila ay mahahanap nila kung sino ang nag-curse sa nanay niya. Biglang dumating si Ma ito at inatake si Yuji. Hindi alam ni Yuji kung anong relasyon ni Junpei kay Ma ito ngunit nakiusap ito na tumakbo si Junpei. Akala ni Junpei na mabait si Ma ito ngunit ginamit lamang siya nito. Ginawang curse ni Ma ito si Junpei at pinaatake kay Yuji. Tinawag ni Yuji si Sukuna at gusto niyang pagalingin nito si Junpei ngunit hindi pumayag si Sukuna. Inaasar ni Sukuna si Yuji at natutuwa ito dahil nakalimutan ni Yuji ang pangako niya. Pinagtawanan ni Ma ito at Sukuna si Yuji at dito napagtanto ni Yuji na kahit anong mangyari, si Ma ito at Sukuna ay isang curse kaya walang tutulong sa kanya. Nagalit si Yuji kaya sinuntok ni Yuji si Ma ito ng malakas kaya biglang dumugo ang ilong ni Ma ito at gusto ni Yuji na patayin si Ma ito. Pinagsusuntok ni Yuji ang pader at sahig dahil umaatre si Ma ito sa mga suntok niya. Gumamit si Ma ito ng weapon na matalim kaya nasira ang bahagi ng building at lumabas si Yuji sa building. Ginawang driller ni Ma ito ang kanyang kamay ngunit nasalo ni Yuji ang tali nito kaya natusok si Yuji. Kahit na nasaktan, hinila pa rin ni Yuji papalabas si Ma ito. Sinuntok niya ang lupa upang magkaroon ng smoke at hindi siya makita.
Sumuntok si Yuji ng malakas ngunit walang talab kay Maito at nagkaroon siya ng spikes kaya natusok si Yuji ng mga ito. Balak sana ni Maito na gawing curse si Yuji kaya nagalit si Sukuna dahil hinawakan nito ang kaluluwa niya. Winarningan ni Sukuna si Maito na kapag ginawa niya pa ulit ito ay mamamatay siya. Natulala si Maito dahil kay Sukuna kaya hinidbot ni Yuji ito at sinipa. Magbibigay sana ng malakas na suntok si Yuji ngunit biglang nasa likod si Maito. Papatayin na ni Maito si Yuji ngunit dumating si Nanami upang iligtas si Yuji. Tinanong ni Nanami kung okay lamang ba si Yuji kaya sumagot si Yuji ng oo kahit na marami siyang butas sa katawan at balak ng dalawa na patayin si Maito. Nakatakas si Maito sa sabay na atake ng dalawa dahil pinaliit niya ang kanyang sarili. Nilabas ni Maito ang mga transfigured humans at pinaatake kay Yuji dahil alam niya na hindi pumapatay ng tao si Yuji. Dinestruct ni Maito si Nanami upang habulin ng mga transfigured human si Yuji. Sinakal ni Yuji ang isang ngunit naaawa si Yuji sa mga taong ito at nahuli ni Maito si Nanami. Akala ni Maito na hindi mapapatay ni Yuji ang mga transfigured humans ngunit napatay ni Yuji at tinulungan agad si Nanami. Kahit na nabubugbog si Maito ng dalawa, nasasarapan ito at ginamit na niya ang kanyang domain expansion. Si Nanami lamang ang napasok sa domain expansion ni Maito kaya sinusubukan ni Yuji na sirain ngunit hindi niya masira. Balak ni Maito na transfigured si Nanami at handa nang mamatay si Nanami ngunit nagtagumpay si Yuji na sirain ang domain ni Maito kaya nahawakan na naman ni Maito ang kaluluwa ni Sukuna at hindi na nagbigay ng chance pa si Sukuna kay Maito kaya hiniwa niya ito. Balak ng patayin ni Yuji si Maito habang duguan ngunit nag-transform si Maito. Sinuntok ni Yuji si Maito ngunit okay pa rin ito at nakatakas sa may kanal. Tinawagan ni Nanami si Ino na tumatakas sa kanal ang kalaban at balak nilang sumunod ngunit nanghihina na si Yuji kaya hindi na nila nahabol si Maito. Matapos ang lahat, hindi alam ng mga kaklase ni Junpei na patay na siya at ang alam nila na lumipat ng ibang school. Pinagsisisihan ng guro ni Junpei na wala siyang ginawa kahit na alam niya na binubuli ni Shota ito at balak na nilang magbago. Naging okay na si Yuji at ipinangako sa sarili niya na hindi na siya matatalo ulit. Magsisimula na ang Sister School Exchange event at nagsama-sama na ang mga estudyante ng Kyoto pati na ang teacher nito. Dumating na rin si Gojo na may dala at naruroon si Yuji kaya sinurpresa niya ang mga kasama niya. Akala ni Yuji na matutuwa si Megumi ngunit hindi. Nagulat ang principal ng Kyoto na si Principal Gakugonji dahil buhay pa si Yuji at inasar ni Gojo ito kaya mas lalong nagalit si Principal Gakugonji. Nagplano muna ang bawat team upang maghanda sa unang laban ngunit ang layunin ng Team Kyoto ay patayin si Yuji kaya inutos ni Principal Gakugonji ang pagpatay rito sa mga estudyante niya. Nagalit si Todo dahil ayaw niyang utos-utusan ni Principal Gakugonji at gagawin niya ang gusto niya. Nagplano ang Team Kyoto kahit na wala si Todo at plano ni Kamo na aatakihin nila si Yuji ng sama-sama. Ininform ni Gojo kay Utahimi na may espia sa Jujutsu Tech na nakikipagtrabaho sa mga curse user kaya pinaubayan nito kay Utahimi ang pag-imbestiga sa Kyoto. Nagsimula na ang unang battle at may nakita ang Team Tokyo na curse ngunit dumating si Todo at siya ang nagpattlesek sa curse. Sumugod si Yuji at pinaubayan nila ang paglaban nito kay Todo. Sinuntok ni Todo ang curse pati na si Yuji kaya tumalsik si Yuji sa puno at pinagsisipan ni Todo ito kaya nawala ng malay si Yuji. Akala ni Todo na tapos na si Yuji ngunit bumangon ito. Tinanong ni Todo kay Yuji kung anong type nito sa babae kaya sumagot si Yuji na matangkad na babae na may malaking puwet. Nagulat si Todo dahil kaparehas niya ito ng type sa babae kaya nakikita niya ang sarili niya na magiging magkaibigan o magkapatid sila ni Yuji. Ininform ni Momo kay Kamo na kinakalaban ni Todo si Yuji. Binaril ni Mai si Yuji ngunit nakakaiwas ito at sinubukan naman ni Kasumi na hiwain si Yuji ngunit nakatalon ito. Napapalibutan si Yuji ng mga estudyante ng Kyoto at ginamit ni Todo ang kapangyarihan niya upang magpalit ng pwesto si Yuji at Kamo. Nainis si Todo dahil pinakialaman siya ng mga kaklase niya at pinapaalis niya ang mga ito. Walang nagawa si Kamo at inutos nito kay Todo na siguraduhing patayin si Yuji ngunit sumagot si Todo na nakadepende ito kay Yuji. Ginamit ni Megumi ang kanyang Nui kay Momo. Pinigilan ni Maki si Miwa sa pagtakbo at si Megumi naman kay Kamo. Pagkatalsik ni Momo sa atake ni Nue ay nasa baba sina Panda at Nobara. Habang naghantahan combat ang dalawa, napansin ni Todo na may mali sa paggamit ni Yuji ng kanyang curse energy kaya sumigaw si Todo na mali ang mga ginagawang atake ni Yuji sa kanyang Divergent Fist at kapag ipinagpatuloy niya pa ito, hindi siya matatalo ni Yuji. Napigilan ni Todo ang Divergent Fist ni Yuji gamit lamang ang noo. Ininform ni Todo na gagana ang Divergent Fist nito sa mga average curse ngunit hindi ito gagana sa mga special grades.
Tinuro ni Todo kung anong gagawin ni Yuji sa kanyang cursed energy at nagegets na niya ito. Binaril ni Mechamaru si Panda ngunit nakabangon si Panda at sinuntok si Mechamaru. Gumamit ng drill si Mechamaru ngunit nakaligtas si Panda kaya ginawang punching bag ni Panda si Mechamaru. Aatakihin ni Mechamaru si Panda ng ultimate cannon ngunit matatamaan si Nobara kaya kailangan ni Panda na sanggain ito at buhay pa rin si Panda sa ultimate cannon ni Mechamaru at nag-transform ito. Madaling winasiwas ni Panda si Mechamaru. Naging intense ang kanilang laban hanggang sa matamaan ni Mechamaru ang last na core ni Panda ngunit nilinlang ni Panda si Mechamaru kung saan nakapwesto ang core nito kaya napatalsik ni Panda si Mechamaru at hindi na ito makagalaw. Akala ni Miwa na mahina si Maki dahil ito ang sinabi sa kanya ni Mai ngunit napagtanto na ni Miwa na sobrang lakas nito habang kinakalaban niya si Maki. Balak ni Miwa na gamitin ang kanyang new shadow style kaya pinutol ni Maki ang sandata niya at binato kay Miwa. Dinestract lamang ni Maki si Miwa upang makalapit siya at kinuha ang sword ni Miwa. Nakapatay na ang team ng Tokyo ng Cursed Spirits dahil pula ang apoy na lumabas sa charm at ang pumapatay nito ay si Panda. Hinahabol ni Nobara si Momo. Habang nadidistract si Nobara sa hangin na nilabas ni Momo ay pumunta sa likod ang walis nito. Nainis si Nobara kaya inatake niya si Momo gamit ang kanyang martilyo at pako ngunit naiiwasan ni Momo. Ginamit ni Nobara ang kanyang straw doll technique kaya tumakbo si Momo dahil may mga cursed energy na kumalat sa gubat ngunit nakuha ni Nobara ang kapiraso ng walis ni Momo kaya nilagay niya ito sa kanyang straw doll at ginamit ang resonance. Hindi makontrol ni Momo ang kanyang walis kaya bumagsak ito sa lupa at hindi gagamitin ni Nobara ang kanyang martilyo dahil baka mapatay niya si Momo kaya gagamitin niya ang laruan na martilyo at pinukpok. Aatake pa ng isa si Nobara ngunit nabaril siya ni Mai. Dumating si Maki sa kinaroroonan ni Mai at binaril ito ni Mai ngunit nagpaikot-ikot si Maki sa puno hanggang sa makalapit siya. Nakalayo si Mai at binaril ang 6 na bala ng baril niya nang hindi natatamaan si Maki. Akala ni Maki na wala ng bala si Mai ngunit nagkaroon pa si Mai ng isang bala dahil sa kanyang teknik. Akala ni Mai natalo na si Maki ngunit nasalo ni Maki ang bala. Walang laban si Mai sa ate niya dahil mas malakas ito sa hand-to-hand combat kaya natalo ni Maki si Mai. Naiiwasan ni Megumi ang mga palason ni Kamo at dinestract ni Kamo si Megumi upang makalapit siya kay Megumi at napatalsik niya ito sa pader. Tumawag si Mechamaru kay Miwa ngunit si Inumaki ito at pinatulog niya si Miwa. May naramdaman si Inumaki na masamang oras sa likod niya. May inilagay si Principal Gakuganji na semi-first grade first spirit sa gubat kahit na second grade lamang ang kailangan nilang ilagay kaya hindi niya ito sinunod. Ang layunin nila rito ay gamitin ito upang patayin si Yuji. Lumabas sa likod ni Inumaki ang pinalabas ni Principal Gakuganji na first spirit ngunit pinatay ni Hanami. Nakisali ang grupo ni Ma ito sa exchange event. Pinalabas ni Megumi ang kanyang cursed elephant at nagpalabas ito ng maraming tubig kaya tumalsik si Kamo papalabas ng gusali. Hindi pa natatapos si Megumi at ginamit si Nuei ngunit gumamit ng dugo si Kamo upang magapos si Nuei. Habang naglalaban sina Kamo at Megumi ay biglang may nangyari. Nakita ni Megumi si Inumaki kaya inutos nito sa dalawa na tumakbo. Nasunog lahat ang charm ng sabay-sabay kaya nagulat ang mga guro at napagtanto nila na may nanghimasok. Balak ni Gojo na puntahan ang mga estudyante at protektahan. Nilagyan ni Juzo ng veil ang lugar. Dali-dali si Gojo na pumunta roon at balak ni Gojo na sirain ito ngunit hindi siya makapasok ngunit nakakapasok si Utahimi sa veil kaya napagtanto ni Gojo na anti-Gojo ang veil na ito kaya pinapauna na ni Gojo ang dalawa. Pagkapasok ni Utahimi, nag-aabang si Juzo sa kanila. Pinapauna ni Principal Gakuganji si Utahimi dahil ang priority nila ay protektahan ang mga estudyante. Naging rockstar si Principal Gakuganji. Nasa harapan ni Megumi si Hanami at tinawagan nito si Gojo ngunit umatake si Nanami upang sirain ang telepono. Sinubukan ni Inumaki na pabagsakin ito at ginamit ni Kamo ang kanyang blood technique pati na ginamit ni Megumi si Nuei at sinubukan niyang hiwain ito ngunit hindi man lamang nasugatan si Hanami. Tumakbo silang tatlo dahil may pinalabas si Hanami na maraming veins. Kampante na pinaatake ni Megumi si Nuei dahil akala niya kaya pa ni Inumaki na gamitin ang curse speech ngunit sumusuka na ito ng dugo kaya nasaksak si Nuei at sinuntok nito si Kamo. Gagamit sana ng malakas na atake si Megumi ngunit pinigilan ni Inumaki dahil susubukan niya pa. Pinatalsik ni Inumaki si Hanami ngunit nakatayo pa rin si Hanami. Umatake si Maki sa likod ngunit alam ni Hanami kaya nasira ang sword niya. Umatake rin si Megumi kaya nahiwa niya ang sungay ni Hanami. Nilabas ni Megumi ang ibang curse tool at binigay kay Maki. Napatalsik ni Maki si Hanami gamit ang curse tool. Nilabas ni Megumi ang Demon Dog at umatake kay Hanami, sabay rin na umatake dito ang dalawa.
Nalagyan ng halaman ni Hanami ang sikmura ni Megumi. Nahuli rin ni Hanami si Maki kaya may balak na gawin si Megumi ngunit pinigilan ni Maki dahil dumating na si Todo at Yuji. Binigay ni Todo si Maki kay Panda at pinapaalis na ang mga ito kasama si Megumi dahil sila na ang bahala na kalabanan ito. Umalis na sina Panda at balak ni Todo na hindi tumulong kay Yuji sa paglaban dito hanggat hindi pa nagagamit nito ang bago niyang teknik na Black Flash kahit na pinapanood niya si Yuji na namamatay. Sinipa ni Yuji si Hanami ng sunod-sunod at balak sana ni Yuji na gamitin ang Black Flash ngunit hindi ito gumana. Sinampal ni Todo si Yuji at alam niya na galit si Yuji kay Hanami ngunit kailangan ni Yuji na tanggalin ang emosyon na ito upang magamit ang Black Flash. Umisa pa si Todo at nawala na ang mga nararamdaman ni Yuji. Naglaban ulit si Yuji at Hanami at nagtagumpay si Yuji na gamitin ang Black Flash. Namangha si Yuji dahil nagamit na niya ang Black Flash ngunit nahil ni Hanami ang katawan na nasira sa kanya. Magtutulungan na sina Yuji at Todo na lumaban at magseseryoso na rin si Hanami. Nakakaiwas silang dalawa sa mga veins ni Hanami at lumitaw si Hanami sa likod nila upang magbato ng katulad ng bala ngunit nakakaiwas pa rin ang dalawa. Sinuntok nilang dalawa si Hanami at iisa pa sana ngunit biglang nawala ang mga ugat ni Hanami sa kinatatayuan ni Todo at Yuji. Umatake si Hanami habang nahuhulog sila ngunit nagtulungan ang dalawa upang makaiwas. Nakaligtas sina Yuji at Todo sa paghulog nila at bumaba na rin si Hanami. Nagbugbugan ulit ang tatlo at nasisiyahan si Hanami sa laban at balak na ni Todo na gamitin ang kanyang teknik. Nahuli ni Hanami si Todo at masasaksak ito ngunit nagpalit sila ng posisyon ni Hanami dahil sa teknik ni Todo. Pinagtulungan ni Yuji at Todo si Hanami habang nagpapalit-palit silang dalawa ng pwesto kaya hindi malaman ni Hanami kung sino ang aatake sa kanya at ginamit ni Yuji ang apat na sunod-sunod na Black Flash. May nilabas na halaman si Hanami at pinaatake sa dalawa kaya pinagpalit ni Todo ang pwesto ni Hanami at Yuji. Hindi ginamitan ng Cursed Energy ni Todo ang pagsangga sa mga halaman kaya hindi siya naapektuhan. Pinagpalit ni Todo ng pwesto si Yuji at ang Curse Tool upang gamitin kay Hanami ngunit hindi ito tumulab at kinukuha ni Hanami ang Life Energy upang lumakas siya at natuyo ang mga lupa at halaman. Gagamitin sana ni Hanami ang kanyang Domain Expansion ngunit biglang sinira ni Gojo ang Veil. Unang pinuntahan ni Gojo ay si Juzo at umatake si Juzo rito. Pinaalalahanan ni Principal Gakuganji na huwag patayin ni Gojo si Juzo kaya nadurog ang mga paa at kamay ni Juzo. Dahil ang natitira na lamang ay si Hanami, gagamitin ni Gojo ang kanyang first technique. Tatakas na si Hanami at pipigilan sana ni Yuji ito ngunit pinigilan ni Todo dahil matatamaan siya sa atake ni Gojo. Alam ni Gojo na nakatakas si Hanami at ang tunay na misyon nila ay kuhanin ang mga daliri ni Sukuna na nasa Jujutsu Tech. Si Kaneda Taichi, Chamada Osamu, at Yamato Hiroshi ay namatay ng pare-parehas at sinaksak hanggang mamatay ng Cursed Spirit sa mga entrances ng kanilang paupahan. Nubukan nila na hanapin ang mga koneksyon sa tatlong ito at nakita nila na ang tatlo ay pumasok sa parehas na middle school. Ang gagawin nila Yuji ngayon, pupulawa ay masasamanggang member ngunit sila ay nabugbog ni Megumi. May dumating na staff member ng school at sinabi nila rito ang tungkol sa tatlong namatay. Tinanong ni Takeda kung anong kailangan nila Megumi doon kaya sumagot si Megumi na kung may alam ba sila sa nakakapagtakang pangyayari o mga koneksyon ng tatlo sa masasamang tao. May naisip. Alam ni Megumi na isa itong haunted na lokasyon at pumupunta ang mga tao roon para masukat nila ang kanilang tapang. Pinuntahan na nina Yuji ang Yasuhachi Bridge at naghintay sila doon hanggang mag-umaga kung may lalabas na Cursed Spirit ngunit wala. Kumain muna sila at dumating ang isang estudyante na kasama ang kapatid niya na si Fujinuma. Sa tingin ni Fujinuma na magkaugnay ang kamatayan ni Mori Ishita at ang Yasuhachi Bridge dahil pumunta siya mismo doon. At kaya may nararamdaman siya na kakaiba sa pinto. Tinanong pa nila kung may kasama ba si Fujinuma kaya sumagot ito na kasama niya ang kapatid ni Megumi. Umalis na sina Fujinuma at tinawagan ni Megumi si Ejichi upang utusan na bigyan ng bodyguard ang kapatid niya ngunit second grade sorcerer lamang ang available at hindi ito kaya. Inapakan nila ng sabay-sabay ito kaya nagkaroon ng curse domain at lumabas ang curse sa likod nila. Kinakalaban ni Yuji ang curse habang ang dalawa ay inuubos ang curse na nasa lupa. Biglang hinila si Nobara ng curse at sumama rin ang curse na kinakalaban ni Yuji kaya sinundan rin ito ni Yuji. Dahil si Megumi na lamang ang nasa loob ng kuweba, inubos niya ito mag-isa at akala niya na natalo na niya lahat at biglang may lumabas na curse spirit na special grade na katulad ng kinalaban nila sa kulungan.
Walang laban si Megumi sa curse at napawalan siya ng malay nito. Matapos na magkaroon ng malay si Megumi, hindi na tinago ni Megumi ang kanyang buong lakas at ginamit nito ang kanyang domain expansion. Walang laban ng curse sa domain ni Megumi kaya ginamit na ng curse ang kanyang buong lakas kaya nawala ang domain ni Megumi ngunit nasaksak ng Demon Dog ni Megumi ang curse kaya natalo ito. Nakuha ni Megumi ang daliri ni Sukuna ngunit dahil pagod na ito, nawalan si Megumi ng malay. Naramdaman ng kalaban na nakuha na ang daliri ni Sukuna kaya tumakbo ito at hinabol ni Nobara. Dumating sina Yuji at nagalit ang kalaban dahil nakita ni Yuji ang likod nito at napagdesisyonan niya na papatayin nito si Yuji. Habang distracted ang kalaban kay Yuji pinukpok ni Nobara ito kaya lalong nagalit ang kalaban at ginamit ang kanyang teknik. May humahabol sa kanila ng mga matutulis na dugo kaya binuhat ni Yuji si Nobara upang mabilis silang makatakas sa atake ng kalaban. Akala ni Yuji na wala ng kalaban doon ngunit lumabas si Kechizo sa likod nila kaya nabugahan nito si Yuji ng dugo at natusok naman ng dugo ni Eso si Nobara. Dahil may dugo ni Eso at Kechizo sa katawan ni Yuji at Nobara ay ginamit nito ang kanilang rot technique. Ginamit ni Nobara ang kanyang straw doll technique sa kamay niya na may dugo ni Eso kaya may naramdaman ang dalawa. Dahil distracted ang kalaban sa teknik ni Nobara ay nakagalaw ng maayos si Yuji kahit na may teknik ang kalaban sa katawan niya. Habang binubugbog ni Yuji si Kechizo ay patuloy na ginamit ni Nobara ang teknik niya. Gumalaw na si Eso kaya nagpalit ng pwesto sina Nobara at Yuji. Dahil malapit nang mamatay si Kechizo ay nirelease na ni Eso ang rot technique. Hindi na nagpigil pa ang dalawa at ginamit ni Yuji at Nobara ang kanilang mga teknik sa dalawang kalaban kaya naputol ang isang kamay ni Eso at nawala ng malay si Kechizo. Akala ni Nobara na patay na si Kechizo ngunit may hinanda si Nobara na teknik upang matalo na talaga ng tuluyan si Kechizo. Biglang may dumaan na truck at sumakay si Eso rito. Kinuha ni Eso ang isa at inutos ni Eso sa driver na i-drive niya lamang. Binantaan ni Eso na kapag tinigil niya ay mamamatay sila ngunit nakahabol si Yuji. Binantaan ni Eso si Yuji na kapag sinundan siya nito ay mamamatay ang lalaki ngunit naruroon ang putol na braso ni Eso kay Nobara kaya nilagay ni Nobara ang straw doll niya doon at ginamit ang kanyang teknik. Natusok ang puso ni Eso at tinapos ni Yuji ito gamit ang Divergent Fist. Pinuntahan ni Yuji at Nobara si Megumi kaya nagising na ito. Binigay ni Megumi kay Yuji ang daliri ni Sukuna ngunit pinaalalahanan niya na huwag niya itong kakainin. Kinuha na ito ni Yuji ngunit kinain mismo ni Sukuna ang daliri niya. Sinundo sila ni Nita kaya umuwi na ang tatlo.